biyaya ng Diyos, tayo po ay humarap sa Panginoon ng buong katapatan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula ng pagpupuri sa Kanya. Ang maraming Diyos, maraming salamat po muli. Sa umagang ito, kami po ay may kagalakan hindi dulot, Panginoon, ng aming sarili ng mundong ito. Kundi ito, Panginoon, ay kagalakan na may katiyakan kami, Panginoon, sa inyong piling, Panginoon, na kami sa ngayon ay inyong pinagpala sa bawat araw na kami po, Panginoon, naging pamumuhay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga biyaya tulad, Panginoon, ang kapahintulutan ninyo na muli kami ay mayroong buhay at lakas ngayon para gamitin namin sa aming pagpupuri, pagsamba at pag-aalay ng pasasalamat sa inyo. Salamat po, Ama, sa inyo po, Panginoon, paggabay sa bawat isa. Ano man po, Panginoon, ang meron kami ngayon sa aming mga puso. Narito po ang aming mga kapatid, kami po humaharap sa inyo, wala po kaming may uhubli, Ama. Salamat po, Ama, dahil nagtagumpay kami, anuman, Panginoon, ang aming pinagdadaanan. Salamat po, Ama, dahil nandyan kayo palagi. Hindi man, Panginoon, namin kayo nakikita, pero nararamdaman namin at amin pong natatanggap ang inyong pagbibigay sa amin ng paggabay at pagtatagumpay sa lahat ng aming pinagdadaanan. Salamat po, Ama, dahil mayroong pagkakataon muli na kami isang magsama-sama, na kayo ay aming purihin, sambahin at sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pag-awit, pananalangin ng bawat isa, Panginoon, presensya na dito. Kami po, Panginoon, ay puno-puno ng kagalakan at pasasalamat. At ito po, Panginoon, ay nakikita nyo sa puso namin. Nawa po, Panginoon, pagpalain nyo ang bawat isa, maging, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa kalantahanan at dadako pa rito. Pagpalain nyo po, Panginoon, maging ganun din po, Panginoon, ang mga praise and worship team. Ang bawat isa po, Panginoon, nawa po ay linis ninyo at anuman, Panginoon, ang aming problema, anuman ang aming dalahin, Panginoon. Salamat po dahil kami ay magtatagumpay. Salamat din po, Panginoon, dahil ito'y pwede namin ipagkaloob sa inyo at aming ipagkatiwala sa oras na ito. Ama, maraming salamat po at mangusap kayo, Panginoon, sa bawat isa. At tulungan niyo po ang bawat isa na lahat ng aming gagawin. Lahat po, Panginoon, ang aming iisipin at aming sasaloobin ay dahil, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Ama, dahil patuloy, Panginoon, ang inyong mga salita ay namin kinauuhawan. Kinauuhawan namin, Panginoon, kayo, Panginoon, sa aming buhay sa tuwi-tuwi na. Kaya, Ama, wala po kaming maaaring maibalik sa inyo, hindi man ito sapat. Kami po, Panginoon, ay narin ito, mag-aalay ng pagpupuri, pag-awit, pagpalakpak, at pananalangin, pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga salita. Ama, pagharihan niyo po ang bawat isa, lalong-lalo na po, Panginoon, na magdadala ng inyong mensahe. Panginoon, pinagtatagubinin po namin ang aming kagalakan nito sa inyong harapan. Inyo po, Panginoon, pagtatagumpayin ng gawain ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang malakas at full of energy na good morning nga po ang ibigay natin sa ating mga kapatid. Again, good morning everyone po. Good morning! Napakasarap po mag-uwi para kay Lord, di ba? Kahit tinatawag isa tayo, it's all worth it. Kaya samahan po kami as we sing the song. Pumalakpak po tayo kay Lord, sumayaw tayo kung gusto po natin. Wag po tayo pahinga. Lahat po ng boses natin yan, it's pleasing to our God. This is the day that the Lord has made. There's a light
muna kay Lord. Let us be our prayer, my brothers and sisters. Jesus at the center of it
Panginoon, yung pagising pa lang namin, it's a great blessing. Dinala mo pa kami dito, Panginoon, it's a great, great blessing, Panginoon. Isang malaking pribilegyo, Panginoon, na nandito kami. Umaawit, sumasayaw, pumapalakpak, at itinataas ang pangalan mo, Panginoon. I know you are pleased, Panginoon, and every day, Panginoon. That is our prayer. Na ma-please ka namin, Panginoon. Lord, today, we humble ourselves, we humble our heart, Panginoon. Naway, bless mo po, bawat isa na nandito. Gagamitin mo po, Panginoon, para may hatid kami yung magandang balita, Panginoon. Bless mo po siya, Panginoon. And sana, lahat ng mensahe kong magigitin namin, Panginoon, it will touch our hearts and the lives of the people around us. Maraming salamat, Panginoon. We surrender everything to you, Panginoon. You are the God of all. You are the mighty God. And forever, we will praise and worship your name. Maraming salamat, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ipagkat muli tayo ay nanako sa paranam. Nais ko pong basahin dito sa unang Korinto chapter 12 verse 27. Ganito po ang sinasabi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay, uminom ng saro ng Panginoon, na di karapat-dapat ay magkakasala sa katawan ng pagmumahal ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kapag ang kumakain at uminom ay kumakain at nanghatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga po ito, alam po natin na ang bawat sa atin ay araw-araw, oras-oras tayo po ay nakakagawa ng mga kasalanan. Nais ng ating Panginoon Diyos, na bago natin kanin, ibigay ng siguro ng kanyang dakilaw pag-ibig, ay sa atin ang ating sarili. Yung mga kasalanan na ating nagagawa araw-araw. Sa oras na ito tayo pa ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Isuko po natin ang ating mga kasalanan. Ama naming Diyos, Diyos mo ang makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, kami po ay lubusan at mapasalamat. Una, sapagkat ang buhay na ito ay patuloy na pinagkalog sa akin araw-araw. Patuloy niyo pong binigyan ng kalakasan. Patuloy niyo pong iniingatan sa lahat ng aming pagkukunan, ikaw ang aming kasama. Ikaw rin po ang Panginoon na patuloy na ibigay ng mga pagpapala sa lahat ng aming pangangailangan o Diyos na buhay. Ikaw ang Panginoon Diyos na hindi niyo kami pinagkukulang, bagkus ang mga biyaya mo, siksik, liblib, umaapaw sa iyong mga anak. Ama, narito kami sa iyong dakilang pangalan. Lubusan po kami nagpapasalamat sapagkat kami ay nakapaghandog ng mga awitin makalangit. Tunay nga na mga awitin ito ay napakasarap awitin sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na nagmamahal sa akin. Ama, narito kami sa iyong banal na harapan na kung paano araw-araw sa aming pamumuhay, Ama, kami po ay nagkakasala sa isip, salita, at sa gawa. Sa oras na ito, nais po namin maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Kaya hilingi po namin ang kasalanan, o hilingi po namin ang kapatawaran. Ang aming mga kasalanan, upang kami ay maging karapat-dapat sa gawain. Sapagkat kung paano ibinigay niyo ang iyong bugtong na anak, upang ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Kaya patawarin niyo po kami, Ama. Amin pong sinusuko ang aming sarili. So, ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat, pinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay pinagkalulog, ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos ng mga hapunan na sinabi, ang sarong ito, siyang bagong tipan ng aking dugo
gawin niyo ito sa tuwing kayo'y maghihilom sa mag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin niyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay muli sa masaganang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Amen. Parang nilungkot natin Yan, so ngayon po nadako tayo sa ating pagbibigay. Yan. So, let us be reminded by His Word. So, buksan natin ating talata, ating Biblia sa aklat po ng John. Ay Luke chapter 20 verse 25. Yan. May nakakita na. Yan. So, sinasabi nun, He said to them, and Caesar they replied, he said to them, then give to Caesar what is Caesar, and to God what is God. Yan. So, minsan nagtatanong tayo, ba't tayo nagbibigay sa Panginoon? Minsan, karamihan sa Kristyano at dumating tayo sa punto na magtatanong ng gano'n. So, ito yung sitwasyon natin dito, is, sa passage na to, inano yung mga Pharisees, nagset sila ng spies, para po, makita nila yung sagot na ating Panginoon. At pag nagkamali ng sagot na ating Panginoon, maano nila, ipapahuli nila. So, ang kaisipan ng mga Pariseo dito is about the authority of Jesus. Minsan kasi sa atin, pag sino yung may authority, dapat doon kayo magbigay ng pera. Dito niya pinapakita doon But then, Jesus replied to them, give to Caesar what is due for Caesar, and give to God what is due for God. So sa atin po kasi bilang isang Kristyano, we give because, una po, we are the citizen in heaven. Ang citizenship po natin na hindi lang po dito sa earth. We are not only governed by earthly people, but we are already governed by God. Because we are citizens of God. Alam niyo po yun? Napakagandang pakinggan po na hindi na tayo dito sa mundo. Citizen. Ano po? Sino pong gusto ng ang kanyang citizenship ay nasa Panginoon? Lahat po tayo gustong-gusto yon. At yun din po ang pinapakita sa akin, bakit tayo nagbibigay? Minsan, ang katanungan sa akin is, nagbibigay naman ako ng tax ko sa government Pero hindi yan Nagbibigay ka ulit para sa Panginoon kasi citizen ka ng Panginoon. At ang citizenship po natin ay binayaran ng Panginoon ng napaka-mahal. Ano po, hindi lang po siya binigay na katulad ng sabi natin dito pagka-Filipino na ipon na ka lang sa Pilipinas. Ito na nagdala ang citizenship natin. Because we are Filipino, because we born here in the Philippines. Pero ang citizenship natin sa Panginoon, tinubos po ito ng napakamahal. Ano po yun? Yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo na namatay siya para sa iyo at sa akin. Ganun na po kamahal. Kahit po ngayon ang dugo, napakamahal po. Hindi po pwedeng bilhin. Kaya kung maraming sabi sa atin, uy, mag-donate ka naman para sa ikadudugso ng buhay na aking ganito kasi nga, napakamahal ng dugo sa atin at napaka-expensive. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya po sa umaga na to, let us give to God what is due for God. Amen? Amen. Because we are the citizens of God. Amen. So tayo pong lahat ay mananangin. Panginoon, salamat po muli sa umaga na to na patuloy pong binigay sa amin. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na muli na andito kami, Panginoon, at sumasamba sa inyo, Panginoon. I pray po, Panginoon, sa aming pong finances. I pray po, Panginoon, na i-establish nyo pa ito, Panginoon. I pray for all the businessmen, lahat ng bread and butter namin, Panginoon. You're gonna bless us, Lord. And we pray na this offering will be used for the expansion of your kingdom, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, i-bless niyo kayo, Panginoon, para mas muling kagamit-gamit kayo sa kami sa inyong iglesia, Panginoon. And I pray din po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na lumabay sa amin.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Taas po natin yung Bible natin. Okay? And ating pong ilapit sa Diyos ang ating pag-aaral. Father God, ngayong araw na ito, maraming salamat po. Dahil minsan pa, pinagkalooban po kami ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, sa katulad ng mga estudyante, Panginoon, kami bilang mga disciple mo, matuto po kami ng gusto sa iyong mga aral. Higit sa ito'y matutunan namin, ma-apply po namin, Panginoon, dahil walang kwenta ang pinag-aralan namin kung hindi namin ito ma-apply. Pero salamat na marami, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, na every time nag-aaral po kami ng iyong salita, may pagbabago kang ginagawa sa buhay po namin. So today, Father God, continue to speak unto us through your words in the name of Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, ang topic po natin today, we'll go back to the basic. Okay? We'll go back to the basic. Ilan po sa inyo yung nakaka-receive ng aking daily devotion? Okay, wow, praise the Lord. Yung daily devotion po na nare-receive po ninyo, umaga lang po ba o gabi? Umaga at gabi. Minsan lang po ba sa isang linggo o araw-araw? Gusto po ba ninyong ganon? Praise the Lord.
Kaya po babalik tayo rito kasi gusto kong lahat tayo dumaan doon. Gusto ko ang mga taga Church of Christ San Pedro, pag pinag-usapan ng Bible, sasabihin nila, nabasa ko na ang Bible sa loob ng 1 taon at ako'y na-bless. Tanong ko po, sino po rito ang nakapagbasa na ng Bible? Yung buong Bible, from cover to cover. Okay? So meron pong meron lang nakikita. Ilang beses nyo na pong nabasa yung Bible, compare po sa edad nyo. Sabi ko sa kuya ko, nung dinalaw ko siya one time, kuya, sinisenda kita ng mga daily devotion. Kasi alam ko sa edad mo na to, hindi mo pa nabasa ang buong Bible. Sa tanong po, yung mga elders po natin, nabasa na po ba ang buong Bible? Huwag po na po kayo sasagot. Baka po sila ay matuwa. Mabless po sila. Ang mga musicians po natin, nabasa na po ba ang buong Bible? Huwag mo na po kayo sumagot. Ang bilis nyo naman. Okay? Ang ating mga worship, ang ating mga praise and worship team, ang ating mga singers, nabasa na po ba ang Bible? Huwag na po muna, buong Bible, from cover to cover. Huwag na muna sumagot. Ang malaking problema po natin ay ang hindi po natin pagbabasa ng banal na kasulatan. Problema po yun. Sino po rito ang nakapanood na ng isang Korean novela na from the start up to the end, natapos na? Ay, yan ang hirap sa atin eh. Sabihin nga natin sa katabi natin, magpakatotoo nga tayo. Pakisabi mo nga, magpakatotoo tayo, kapatid. Ito yung totoo lang. Alam mo, hindi ka lalaya eh. Hindi ka lalaya pag hindi ka naging totoo. Okay? Hindi tayo lalaya pag hindi tayo naging totoo. Ulitin ko lang. Okay? Bukod sa akin. Akala nyo yun, kayo lang ba? Si Pastor lang siguro ang banal dito. Baka hindi. Ako rin po, ang totoo po niya. Nung muna, hindi pa ako nanonood niyan eh. May kasama pa ako sa bahay na mahilig sa ganon. Hindi ko po ba panggitin ang pangalan? Andun po siya sa likod. Siya po yung nag-aiming kanina. Wala akong binabanggit na pangalan. So one time, I joined her. Nanood kami, pareho po kami, and guess what? Nawili po ako. To the point na parang hanggang madaling araw, walang tulugan, Herman Moreno. Bakit? Gusto mong matapos eh. And that is a very sad reality na nakatapos po tayo, hindi lang kami, nakatapos po tayo ng Korean novela na hindi po natin natapos basahin ang Biblia. That's very sad. Na yung Korean novela maaaring based on history, yung po kasi ang hilig ko, or love story, pero hindi natin naunawaan yung love story ng Diyos at ng tao. It's because hindi natin po binasa. Another question. Alam po ba ninyo na pwede mong malaman kung ano future mo? Di ba madalas po sinasabi po natin, hindi ko alam kung ano future. Sino po rito nagsasabing hindi niya alam yung future niya? Walang magtaas ng kamay, totoo? Huwag na mahiya. Lahat tayo. Sino po dito na minsan, sige, iba yung tanong. Sino po dito yung minsan nasabi nyo na hindi nyo alam yung future nyo? Totoo po yun. Pero alam po ba ninyo na pwede mong malaman yung future mo sa isang kondisyon? It is by studying the Word of God. Pwede mong malaman kung anong future mo. Kailangan mo lang basahin ang Biblia. Alam mo kung anong future mo? Basahin natin to. Joshua chapter 1 verse 8. Yan ang future na para sa iyo bilang anak ng Diyos. Tingnan mo yung sinasabi ng talata. Joshua chapter 1 verse 8. Now read with me. Ang sabi po ng banal ng kasulatan, basahin ko po sa inyo sa English and then babasahin po natin sa Tagalog. Sabi ng Bible, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed. Ano pong future mo? You will prosper and succeed. Ano pong future mo?
Ang sabi diyan, in all you do. Maganda po ba yung future natin? Maganda po ba? Ano? Yan po ba ngayon ang kalagayan nyo? Yan po ba ang kalagayan natin ngayon? Sino po rito ang hindi naintindihan ng tanong ko? Sino po dito ang naniniwala na siya po ay prosperous and successful? Praise the Lord! Sino po dito yung gusto prosperous ang buhay niya, successful pa? Di, taas yung kamay nyo. Amen, amen. Taas. Ayan, palakpak para sa Lord kasi gusto mo yan. O, ngayon, ano ang kondisyon ng Lord? Paano natin pag-uusapan o paano natin gagawin yan? Bago po natin pag-usapan yan, gusto muna kayong bigyan ng background. Ano po? Nung namatay po si Moses, pumalit sa kanya bilang leader ng Israel, ay ang kanyang successor na sino po? Ayun po yung pangalan. Sino po? Joshua. Talaga, nagbabasa kayo ng Bible na gusto niyong isagot kanina, si John. Hindi po, si Joshua. No po? Ngayon, ang malaking task na naiwan kay Joshua ay kinakailangan niyang masakop yung promised land at maitawid po yung bayan ng Diyos, which is Israel, matalo at magapi po ang mga kalaban, mga higanteng naroon. Now, parang kung titignan po natin, parang suntok sa buwan yung mission po na ibinigay kay Joshua. Parang napaka-imposible. No? Yet, God told him to prepare for prosperity and success. Sinabi ng Panginoon to. Bakit po? Hindi ka magiging failure, sabi ng Panginoon. Because it is God's will for you, sabi ng Lord kay Joshua, to go ahead and possess the promised land. Ang sabi po ng Lord, Joshua chapter 1 verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Ang sabi ng Lord, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. And 3 times, mga kapatid, God fortified Joshua with the word, be strong and sabi diyan, be strong and be courageous. Be strong and of good courage. Yan po ay nakasulat sa chapter 1 verse 6, verse 7, and verse 9. Totoo po mga kapatid, si Joshua, he has to prepare for the coming prosperity and success in life. Sa mundong ito mga kapatid, sa panahong ito, nabubuhay tayo ng puno ng kahirapan. Tama po ba? Tama po? Sino po rito ang nagsasabing saganang-sagana ang buhay niya? Sino po ang nagsasabi rito na ang buhay po natin puno ng kahirapan? Sino po? Totoo po yan. If you will observe, pagkatapos ng pandemic, napakarami pong nawalan ng trabaho. Yung iba po naman namatayan. Yung iba po patuloy na nagkaroon ng karamdaman. Napakahirap ng buhay, mga kapatid. Ang question is, how can we be strong and or be of good courage in the face of all this? How can we prepare for true spiritual success? Just as Joshua had to prepare for the success, mga kapatid, we need to do the same. The Lord spoke to Joshua in Joshua 1:8, directly sinabi sa kanya itong principles na ito, and yet yung principle na nakapaloob dito ay applied sa buhay po natin. There are 3 requirements that we must fulfill to prepare for what we call success. This is number 1, daily study the Bible. Yan yung una, mga kapatid. Maliwanag po ang sinabi ng Joshua. Balikan po natin yung ating pong text. Ano ho? Joshua 1:8. Very clear. Study this book of instruction continually. Tuloy-tuloy. Ibig sabihin, hindi ka hihinto after a year. Ibig sabihin, hindi ka hihinto pag matanda ka na. Pastor, retire na ako, malabo na mata ko. Pastor, paano magbabasa? Yung mga malabo na mata. Kayo mag-alala. May na-invento pong Audio Bible. Di ba? Pastor, paano ko hindi na makadinig? Di ba? Paano po yun? Hindi na makakita. Hindi na makadinig. Huwag ka mag-alala. Bakit? Naintindihan ni Lord yun.
Amen? Ang kailangan lang yung intentionality ho natin. If we want what we call prosperous life and successful life, we need to daily study the Bible. The Bible is God's instruction for our lives. Kaya kailangan po natin siyang araw-araw pinag-aaralan para alam mo kung ano yung instructions ni Lord para sa iyo. Ang problema, hindi mo malalaman yung instruction ni Lord kung ito naman hindi mo binabasa. Hindi mo pinag-aaralan araw-araw. And I am setting you an example that you have to read and study the Word of God every day, day and night. Why? Because it is the first key that was taught in the Bible for you to be able to be successful and prosperous in your life. Hindi ka magsasucceed kung wala ang Panginoon. Hindi ka magiging prosperous kung wala ang Kanyang mga salita. Maliwanag po ang sinabi ng salita ng Diyos. The Bible is our manual for life. Manual for life. Ano po bang ginagawa ng manual? Ha? Yung manual, mga kapatid, sinasabi nito kung ano po yung dapat. Tama? I still remember, naikwento ko na po sa inyo ito, may nagbigay sa akin ng printer from Japan. Sa sobra pong saya ko, hindi ko na po binasa yung instruction. So, yung manual po ay naiwan doon sa box at sinaksak ko na po agad without reading the manual. Nagliwanag ang button, biglang namatay. Sabi ko, naku, bagong-bago to, nasira na agad. Pinindot ko po uli, nagliwanag uli ang button ng power, biglang namatay. Sabi ko, baka kailangan kong tagalan ang pindot. Pinindot ko po ng matagal, lumiwanag na matagal, maya-maya umusok. Nako, sabi ko, nangamoy kuryente, umusok. Sayang ang printer, hindi napakinabangan ni Pastor. Why? Nang balikan ko po yung manual, nakalagay po doon 110. Ay sinaksa ko po sa 220. Sunog. Maraming masusunog sa impyerno dahil hindi nagbasa ng manual ng Diyos. Maraming uusok ang kaluluwa kasi hindi pinag-aralan ang Kanyang salita. Kaya po dapat nakikita ho natin ito dahil ang sabi sa Psalms 119 verse 105, no? Ang sabi diyan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen po ba? Sa Psalms 119 verse 160, Thy word is true from the beginning, and every one of Thy righteous judgment endureth forever. Amen po ba? Sabi ng Romans 15:4, such things were written, ito na po, in the scriptures long ago, to teach us. Anong purpose nito? Para turuan tayo. Paano kang tuturuan ito kung hindi mo nga binabasa? Huwag po kayong umasa doon sa nanonood lang po kayo. O kaya naman po pinadadalhan ko kayo ng devotion, okay na yon. What? Iba po yung personal na pangungusap sa inyo as compared doon sa personal na pangungusap sa akin. Maganda pong nagkakapalitan tayo ng mga pangungusap ng Diyos kasi nabe-bless po tayo. Amen? Pero iba po pag ang Diyos ay directly nangungusap sa iyo because you're reading the manual of life. May Bible po ba kayo sa bahay? Pag-aralan niyo po. Huwag niyo pong sabihin na hindi. Ano naman po yan, Pastor? Dala ko po yan every Sunday. Ang Bible po, kinakain every day. Meron isang young people matay ng church. Sabi po ng Pastor, nasaan yung Bible mo? Yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Sabi po niya, naiwan ko po sa bahay ng lola ko eh. O sa susunod na linggo, dalhin mo. Opo, dumating yung Sunday. Nakita na naman po ni Pastor itong kabataan. Oh, nasaan yung Bible mo? Naiwan ko po sa bahay. Sabi po ng Pastor, anak, dalhin mo yung Bible mo kasi yan ay pagkain ng ating kaluluwa. The following Sunday, dala na po ng bata yung Bible. Ang tanong ng Pastor, oh, ano nangyari sa Bible mo?
Kinain po ng anay eh. Ay nako, mabuti pa yung anay kumakain ng salita ng Diyos. Inanay yung Bible kasi hindi binabasa, nasa bahay lang. Mga kapatid, paano malalaman kung ang Bible binabasa? Sa mga tinatanong po dito yung mga able to read, able to write. Paano malalaman? Pag ang bagong Bible ay kumapal, binabasa yan. Pero pag ang bagong Bible, 5 taon na bago pa rin, display yan. Ganda ng Bible mo ah. Oh, alaga ko yan. Hindi ko kaya masyadong pinagagamit eh. May problema pagka ganon. Bakit? Kasi nakalimutan po natin, sabi ng Romans 15:4, such things were written in the scripture long ago to teach us, and the scripture gave us hope. Ano po binibigay ng scripture? Hope and encouragement. Saan ka makakatagpo ng hope? Sa scripture, sa Bible. Saan ka makakatagpo ng encouragement? Sa Bible. As we wait patiently for God's promise to be fulfilled. Ano pa? Ito pa, yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano sabi po dyan? Maliwanag po ito. All scriptures is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Sino po rito yung pagmati ng sermon, tinatamaan siya? Sige po. Pakitignan nyo nga po yung katabi nyo kung nakataas ang kamay. Ayan. Okay, baba ka na ngayon. Tapos tingin ka sa kanya. Sabi mo sa kanya, mabuti nga. Palakpakan natin ang Panginoon, mabuti sa atin yun! Totoo po yun. Mabuti po sa atin yun pag tinatamaan tayo. Pag ang sermon, walang tama sa'yo, walang dating yun. Walang arrive, walang blessing yun. Pero pagka tinatamaan ka ng sermon, ang sasabihin mo lang, Amen, mahal ako ni Lord. At ano ang kasunod? Pagbabago. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pagbabago. Alam niyo ito ang problema sa atin. Marami po sa atin pag Sunday, tinatamaan. Eh, pastor, bakit hindi nagbabago? May bulletproof. Kaya kahit nasa pool, wala yan. Ha? Tuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Bakit? Christian lang kasi ako, hindi naman ako disciple eh. Kaya kahit anong tama, walang tala. Bakit? Nagsuot ba naman ng bulletproof bago pumunta rito? So kahit anong talimpo, kahit anong tama sa kanya, walang tala. Kapatid, walang mababago sa buhay mo pagka may suot ng bulletproof. Ano yung bulletproof na yun? Pride. Yung pride po natin, yung nasuot-suot natin, ayaw nating tanggapin na may kababaan yung salita ng Diyos. Alam nyo, pag tinatamaan po tayo rito, all you're gonna say is, thank you, Lord, because you love me so much. And don't get angry with Pastor Rodel or anybody here preaching the Word of God. They are just the voice and instrument of the Lord. But the Word is from our God. So pag tinamaan ka, mag-thank you ka doon sa pastor na siya ang unang tinamaan doon. Totoo po yun. So lagi natin tatandaan ito. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Diba? It corrects us when we are wrong and teach us to do what is right. So, lagi natin isipin, kung gusto ko palang umunlad ang buhay ko, kailangan pala ng daily study ng Word of God. Ang reason, ito ay instruction ng Panginoon sa buhay ko. Ang reason, ito ang manual ng Diyos para sa buhay ko. At ang sabi po ng Panginoon, hindi ito dapat nahihiwalay sa labi mo. Tanong po, ano po ang madalas na buka ng labi niyo? Wala tayong pera. Kaya pala eh. Pag yan lagi ang minimeditate nyo, may effect yan sa katawan nyo. Wala tayong pera. 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 Nay, wala tayong pera.
Naipingin, wala tayong pera. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Umaga, tanghali, wala tayong pera. Wala tayong pagdiulam. Wala tayong pera. Hapon, wala tayong panghapunan. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Pag yun lagi ang laman ng bibig mo, hindi ka mabibless. Kasi yung sabihin mo pa lang na wala kang pera, hindi ka na-bless. Ano yung sasabihin ko, Pastor, may pera ako kahit wala. Kahit wala. Ganun ba yun? Hindi mo! Hindi yun ang kailangan na mapasa bibig po natin. Dapat ang lumalabas sa bibig po natin ay yung salita ng Diyos. Claiming the promises of God. Ito ang problema. Wala kang i-claim kung hindi ka nagbabasa. O tanungin ko kayo, sige nga ngayong umaga, ano pong one verse ang binasa niyo? Ano pong salita ng Diyos ang nakain niyo ngayong umaga? O di ba wala? Pero lakas ng loob natin magkape. Di ba nakakaya kay Lord? Nagkape ka na, hindi ka pa man lang kumain ng salita ng Diyos. Hindi ba dapat ang magandang rules ng buhay ay ito, Lord, bago ako magkape, uunahin kita? Amen? Hindi yung, Lord, bago kita unahin, magkakape muna ako. Ay, tapos. Kaya pala, wala kang pera, kapos na kapos ka, wala ka. Kasi, hindi siya ang una. Anong pangako ng Lord? Brad, paki-plus nga, kuha ka doon sa, verse natin, Matthew 6:33. Tignan nyo to ha. Tignan nyo lang. And then, we'll end up here sa first point. Ano po? Kasi nakikita ko lang po sa inyong mga mata na mananahalian pa. Gutom na ako. Okay, satisfy muna natin yung kaluluwa natin. O ito, basa! Everyone! But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Maliwanag po ba? Ang kailangan daw po ay unahin natin. Alin? Ang kaharian ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos. Ito nga ang problema eh. Yung katuwiran ng Diyos, di nga natin inuuna eh. Ay, paano ka mabe-bless? Alam mo, kahit ang dami-dami mong pera, pag di mo inuuna ang Lord, kulang pa rin. Kahit lahat na ng bagay nasa iyo na, pag wala kang righteousness at hindi ka pinaghaharian ng Diyos, kulang at kulang pa rin. So, the Bible must not depart from our lips. That's the point that I want to make this morning. The Bible must not depart from our lips. Pakinote niyo po yan. Ano po? Yung salitang o yung phrase na your mouth refers to the custom of muttering while studying or reflecting. Oh, teka muna. Sobra tayo doon. Yan. The Bible must not depart from our lips. Dapat hindi siya, ano ba, nahihiwalay sa ating labi. So, to keep the Bible in your mouth, you must regularly study it. Sabi mo nga sa katabi mo, this week, sige, sabi mo sa kanya, this week, mag-aral ka na ng salita ng Diyos. Palapakan natin yung mga nag-commit na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito lang ang tanong. Do you know how to study the Bible? Diba? Pastor, gusto ko naman po siyang pag-aralan eh. Pero ewan ko po mga pastor, pag nagsimula na po ako, inaantok na ako. Sino po dito may experience sa ganun, inaantok pagka-Bible ang binabasa? Ayan. Pero pag nanonood ng Korean novela, dilat ang mata. Sino po dito? O, diba? Napapikit ka naman, pero pag may action, gumigising ka eh. Ito naman, dilat ang mata mo, pero pag bukas mo kaya, ulo pa, talong. Talagang may ibang espiritu eh, no? May kalaban talaga dito. May kalaban talaga. Kaya kailangan po, eto, tuturo ko to sa inyo next week. Ano yon? Kailangan meron tayong reading plan. Tanungin ko po kayo ulit. Anong huling aklat ng Bible ang binasa mo? Natatandaan mo pa ba? Natatandaan mo pa ba? Tatandaan. So, not unless
meron kang reading plan, hindi mo alam kung saan ka nagtapos. At kung tatanungin ko naman, saan ka nagsimula? Baka lalong hindi mo ma-recall. Bakit? Wala kang plan. Pag wala kang plan, may plan kang mag-fail. Yun po yun. May kasabihan ganun eh. Pag walang plano, paano nga yun? Hindi ko ma-recall yung exact word. If you fail to plan, you plan to fail. Thank you, Pastor Martin. Di ba? Tanong po, do you fail to plan reading the Word of God? Nakikita ko sa inyo, yes. Ang sabi. Yes. Balik tayo sa basic. Follow a reading plan. Pag nandun ka na sa binabasa mo, focus while you read. Pag nababasa ka, may focus. Hindi yung nababasa kang ganyan, tapos meron ka ng social media na kasi, ay, Lord, excuse na. Kasi, may nag-chat, sasagutin ko lang. Ganun ba yun? Kaya kung minsan, wala tayong maintindihan sa binasa natin. Tapos sasabihin natin, hindi ko naman maintindihan yung Bible, Pastor. Paano maintindihan? Wala kang focus. Ito pa, look for spiritual food to feed your soul. Pag nagbabasa kayo, titiyak ko sa'yo, merong word na mangungusap sa'yo. Yun nga po yung pinadadala ko sa inyo eh. Yung po yung natatanggap nyo day and night. O, tingnan muna ha. Yung ngayong umaga, mamaya na ho. Mamaya ko na papadala after ng worship. At nabibless po ako, kahit hina-heart nyo lang. Opo. Yun po naman, praying hand lang. Masaya-masaya na po ako sa ganon. Tapos nagpe-pray ako, Lord, sana po hindi lang praying hand to. Sana po talagang binasa. Tapos pag nakita ko, uy, heart, Lord, sana po hindi lang heart ang ginamit, pati head. Kasi binasa niya. Di ba? Kailangan po, no? Pag binasa mo, halimbawa, napunta ka dito sa Book of Mark, no po? Tapos, habang binabasa mo siya, dito sa chapter 16, like for example, no, nagbabasa kang ganyan, you came across sa isang verse. Ang sabi po doon sa 16, biglang nangusap sa iyo. Ang sabi po doon sa 16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit kung ayaw sumampalataya, parusa na. Grabe. Nagre-rema ngayon sa iyo, nangungusap sa iyo. Sulat mo na ngayon yung message. Ibig sabihin, habang binabasa mo, look for God's message doon sa binasa mo. Ganun katindi ang Word of God. Ito pa, another. Review natin to next week, okay? As you read, mark the verses that speak to you. Katulad ng binanggit ko. Then verse 5, number 5, go back to the verses. No? Reread, define, or examine. Kung makakakita ka ng cross-reference, ayun, doon po ngayon papasok to. Uy, teka, aral eh. Di ba? Hindi po yung, eto lang, pero inalimutan po natin ang written word. And then, write out a principle mula doon sa verse na nabasa ko. Kaya po, kung gusto po talaga natin na magkaroon ng pag-unlad ang buhay natin, ano nga po yung una? The first point is, study. Study, mga kapatid, the Word of God. Study the Word of God daily. Or daily study the Bible. Tanong po, kayo po ba nagkaroon ng realization this morning? Meron po bang conviction ng Holy Spirit sa inyo this morning? Meron po bang tumama sa inyo? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Yung palakpak ng na-bless dahil tinamaan siya. Diba? Stop muna po tayo dito and then babalik tayo dito sa ating campus next Sunday. Mag-aaral tayo. Pero huwag niyo kalimutan, yan yung textbook para pag-aaralan tayo. Ayun, tumayo, mag-aaral po tayo ng salita uli ng Diyos next week. But for now, mag-pray po muna tayo.
Pwede po bang gumawa kayo ng isang personal prayer kung anong realization mo ngayon? Bibigyan kita ng 1 minute lang na pagpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat ngayon. Na-realize ko po na kailangan ko palang pag-aralan yung salita mo kung gusto ko talaga magkaroon ng pagbabagong buhay. Umunlad ako spiritually at hindi na ako natiling baby Christian. Kailangan ko na mag-aralan. So just thank the Lord for any realization na binigay ng Lord sa inyo this morning. Sige po. Lord, salamat po. I just realized na napakalaga po kami sa basic sa Panginoon. Ito po yung nalaman na Panginoon. Just go with the flow without realizing it. Salamat na marami, Lord. Helping us, Lord. Tulungan po kami na lahat po kami mag-undergo, Panginoon, ng disiplina para po, Panginoon, mag-aralin sa Panginoon, salamat po sa iyong mga pagtuturo sa amin. Sobrang na-bless po kami, napaalalahanan mo po kami, Panginoon. Minsan lumawin kami ng lumawin, Panginoon, sa mga sermon at pag-aaral. Pero Panginoon, ang totoo po, kailangan namin yung basic needs ng kaluluwa namin. At ito, Panginoon, ay ang pagkain ng iyong mga salita. Lord, I pray na kaming lahat na narito bilang mga disciple mo, bilang mga mag-aaral. Tutulungan po kami, Panginoon, na maging men and women of discipline, Panginoon, that we will be able to take time to read your word. Seek first your righteousness through your teachings, O God. Sa ganun, Panginoon, lagi ito ang mamumutawi sa labi namin ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, laging mamumutawi sa amin labi. Totoo po, meron po kami mga suliranin, mga problema, pero Panginoon, sinabi mo na po, yung future namin, ang gusto mo sa future namin, we will become prosperous and successful. Pero mangyayari lang yun, Lord, if we will study your word daily. Panginoon, tulungan po kami doon. Alam ko po, Panginoon, pag-uwi namin si Satan, gagawa ng paraan para tanggalin yung conviction. But we trust the Holy Spirit that the Holy Spirit will empower us, O Lord, para po mangyari yung kagustuhan mo at yung kalooban mo sa amin. Thank you for your words of this morning. Ito ang aming prayer. At binabalik namin ang glory and honor in the name of Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng disciple ni Lord, magsabi po na, Amen, Amen, Amen. We'll sing a song as a part of our invitation. Baka po merong gusto tumanggap sa Panginoon. Ano po? Let's sing the song, So You Would Come. Because today, ano po, baka merong kinukonvict ang Lord na tumanggap. Ano po? Anyone who would like to accept the Lord Jesus Christ, you may come forward and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Sino man na nais tanggapin ng Panginoon, maaari kayo lumapit sa harapan at tanggapin si Jesus bilang yung Panginoon sariling tagapagligtas. He gave his only Son.
Baka po meron pa. Ang pintuan ng langit ay bukas sa panahon ito para sa mga nais tumanggap kay Lord. Praise God. Meron pa po ba? Kung wala na sa pagkakataon ito, and yet mamaya ma-realize nyo na kailangan ko si Jesus sa buhay ko. Mamaya po, you can approach any one of us at sabi mo, gusto ko tanggapin si Lord. Kanina hindi na ako nakalapit kasi natapos na yung kanta. Akala ko tapos na. Hindi ibig sabihin tapos na ang kanta, tapos na paglapit kay Lord. You can still come to the Lord. Pwede pa po kayo lumapit. Just approach anybody from us. I would like to call our elders. Kayo na lumapit sa harapan. Purihin ang Panginoon. Ipatuloy niyo ang inyong kamay sa balik ng kasulatan. Nais pa yung tanungin. Sagutin ninyo ng amen. Just place your hand sa Bible. Thank you. Gusto ko malaman ninyo na ang inyong ginawang paglapit ay napakagandang desisyon na inyong ginawa bilang kabataan sapagkat yan nagsisimula ang bagong buhay kay Kristo. So nais ko pa yung tanungin, just say amen, a loud amen kung kayo ay sumasang-ayon. Kayong dalawa ba ay umapit dito sa harapan bilang tanda ng inyong pananampalataya kay Kristo na siya ay inyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Sagot po. Amen. Kayo ba ay handa tumanggap kay Jesus ang nandun sa tubig ng bautismo upang kayo ay makista ni Jesus na mamatay, malibing at muling mabuhay? At bilang kabataan, lalakad na kayo sa panibagong buhay. Handa ba kayong tanggapin si Jesus? Panginoon, Panginoon. Handa ba kayong ibilang ng Diyos dito sa Church of Christ San Pedro upang kasama namin maglingkod sa Panginoon habang kayo ay may lakas at may buhay na taglay mula sa Panginoon? Handa ba kayo? Panginoon, Panginoon. Church, palapakan natin. Ako po ay nabe-bless mga kapatid na kami mga ganitong lumalapit. Sabi ng Bible, sa isa o dalawa, ano po, na narito sa harapan, sa isang alam ko laksa-lang sa kanil na nagkakatuwa. Lalo na po pagkahigit pa sa isa. Ibig ko sabihin sa pagkakataong ito ay napakaraming anghel ang masayang-masaya dahil dalawang kaluluwa na naman po ang nasave from hell at magpamana ng kaharian, magpamana ng buhay na wala hanggan. Masaya po ba kayo doon? Of course, church. Hindi po basta pag ganito may lumapit, kailangan po maalagaan po natin sila. Hindi po pwedeng hahayaan na lang natin sila. Hindi po pwedeng pag pinanganak, pabayaan mo na. Hindi gano'n. Kailangan po alagaan natin sila. Lahat ng mga bagong baptize, kailangan po natin silang alagaan sa kanilang pananampalataya. So, simula po, pag-pray po natin sila. Para sa ito. Panginoon, narito po ang dalawang kabataan ito, Panginoon, na lumapit sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, dahil sa early stage ng buhay nila, na-realize po nilang walang ibang tagapagligtas at walang ibang pag-asa sa buhay nila, kundi Ikaw lamang, O Diyos. I-bless mo po ang dalawang ito, Lord, at patuloy nawa na ang buhay po nila ay gamitin mo bilang asin at ilaw sa sanlibutan ito. Gamitin mo sila bilang halimbawa sa kanilang mga kaklase, sa kanilang mga mahal sa buhay. Maakay din po nila ang marami pang mga tao, Panginoon, patungkol po sa iyo. At kaming church po, Panginoon, sa lugar na ito, gamitin mo po kami bilang laluyan, Panginoon, ang kalakasan at encouragement sa mga bago naming kapatid. Thank you so much, Lord, for bringing us a new disciple. Thank you so much for the harvest of God. In the name of Jesus, lahat tayo magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Sige po, pwede na muna sila separate. Manatili tayo nakatayo at tayo po umawit ng isang closing song.
Oh
ilulog natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. Tayo manalangin. Heavenly Father, we continue to praise you, to honor you, and to worship you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigay mong pagkakataon muli na kami kapanagpahan sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sinamahan mo kami mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Maraming salamat sa iyong Banal na Espiritu na siyang laging magabari at magturo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napag-aralan ngayong umaga. Naway tulungan mo kami ingatan, Panginoon, na masalita mo sa aming puso. At through the intervention of your Holy Spirit, Panginoon, ay mapag-aralin namin ng mga ito at mag-meditate upang napalata upang mahalin lalo ang aming pananampalataya sa iyo at magkaroon ng disiplina at magkaroon ng kaayusan ng aming pananampalataya sa iyo. Kagaya ng ginawa mo sa nilang mo ang langit at lupa ay nagkaroon ng kaayusan. At ito ay ating nasasaksihan hanggang sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapal na ibinigay mo sa bawat isa. Sa oras ito, Panginoon, ay ating ding inalapit ng aming mga kapatid sa iba't ibang bansa kung saan sila naroon, Panginoon, ay patuloy po rin silang gabayan, ingatan, kung ano mga kanilang mga ginagawa, Panginoon, ay ikaw po ang ingat sa kanilang magturo kung ano ang mga dapat nilang gawin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ang aming inalapit ang aming mga kapatid na minaramdaman ng problema, may samarangin sa buhay, tulungan mo sila, Panginoon, iunat mo ang mga pagpalang kamay ng isa ay papagaling at magkaroon ng kapayapaan, pagkinuwaan sa kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat din sa katagumpayan ng aming mga gawain, ang ministry ng bawat isa, Panginoon, ay aming inalapit, inadalangin upang ito'y maging improvement po sa aking pananampalataya sa iyo. Ganun din pa ng Panginoon ang tagapangunan ng bawat ministro ay bigyan na sila ng karunungan at kalakasan ng Panginoon. At sa aming pag-iwalay ay dala namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat, dala namin ang iyong mga salita at naway magamit ito sa nagpapalaganap ng mabuting balita, Panginoon. Gawin mo kaming asin at ilaw upang ang iyong liwanag ay makita sa pamamagitan ng aming Panginoon. Maraming salamat at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sabihin natin ang pagpapawalan ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay muling nagdala mula sa mga patay sa lagyan ng pastor na ating Panginoong Jesucristo ay pasasagdalin nawa kayo sa bawat mabubuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Ang mayamang pagpapala ng kapangyarihang Diyos, Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay manahan sa inyo ngayon at pagpapagayos.